Amen. So there's a big difference between a job and a work. Malaki po ang pagkakaiba ng job sa work. Job is different from your work. Ano ba ang job? When we say job, job is, sa Tagalog, ito yung pinagkakakitaan. Okay? It means you are earning money. You are earning a living. You're making money to sustain your needs. It is what you are paid to do. Okay? So kapag ang isang tao, meron siyang job, meron siyang pinagkakakitaan, yung kanyang ginagawa doon, ginagawa niya para kumita siya ng pera. And that is different from work. Pastor, di ba pareho lang yun? Job, work. May work na ako, no? But right now, I want to redefine what work means. Work is our life mission. Work means your ultimate purpose for your life. Ito yung assignment ni Lord. Ibig sabihin, ito yung dahilan ba't ka nabubuhay. It is your work. Okay? Ito yung inassign ni Lord na ipinapagawa niya sa'yo, kaya ka pinanganak dito sa mundo. It is what you are created to do. So magkaiba po ang job. A job is what you are paid to do, and a work is what you are created to do. Nakuha po ba natin? Malinaw ba? Ang job, pag sinabing ang tao merong job, binabayaran siya kaya niya ginagawa yon. Pero pag sinabing alam ng isang tao kung ano ang kanyang work, ginagawa niya yon dahil yun ang pagkakalikha ng Diyos sa kanya. Kaya siya binigyan ng Diyos ng buhay para gawin yung isang bagay na yon. And sadly, alam niyo po ba, maraming mga tao may job pero hindi nila alam ang kanilang work. So, do you have a job or a work? For example, pwedeng ikaw ang job mo is ikaw ay call center, ikaw ay nagtatrabaho sa office, ikaw ay construction worker, ikaw ay delivery rider, ikaw ay businessman, but your work is different from your job. Your work is God's assignment to you. Sabi mo sa katabi mo, may assignment ka. Pastor, graduate na ako. Hindi. Assignment mo yung kay Lord. Okay? It is your purpose. It is your mission in life. Okay? Maraming mga tao, alam nila ang job nila. Unfortunately, they don't know their work. They don't know God's assignment for them in this life. And sometimes, may mga Christian din, may job, pero hindi pa talaga nila naiintindihan o nadidiscover ano yung kanilang work. Now, at the end of the day, tandaan po natin, God will not judge kung ano ang profession mo. Hindi i-judge ni Lord ano ang trabaho mo, ano ka, abogado, ikaw ay doktor, ikaw ay businessman. No, God is going to judge your work. God is going to judge how fruitful you have been in your life on earth. Nagawa mo ba yung pinapagawa ng Diyos sa'yo nung nabubuhay ka pa dito sa mundo? Pastor, ano yun? Kasi babalik po yung master natin eh. Babalik si Jesus at babalikan niya po lahat ng pinagkatiwala niya sa akin, lahat ng talino, kayamanan, lahat ng kakayanan, abilidad, talento. At tatanungin niya tayo, He will judge lahat ba ng pinagkatiwala ko sa iyo, lahat ng abilidad, talento, kayamanan, pera, posisyon, status mo ay ginamit mo para sa pinapatrabaho ko sa iyo. So have you fulfilled your work? Do you know what's your work for God? Or may job ka lang pero hindi mo alam ang work mo? So what is God's work for me? Sabi ni Apostle Paul, he mentions in his letter to the Corinthians important things about our work. Sabi ni 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 20, therefore if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away, behold, new things have come. Now all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us what? Ano binigay ng Diyos daw sa atin? The ministry
of reconciliation. Everybody say, ministry of reconciliation. Ibig sabihin, pag sinabing ministry, ito ay trabaho, ito ang pinagawa sa atin ng Diyos. Ang dahilan ba't ka na born again? Kasi may papatrabaho ang Diyos sa'yo. And ang ministry mo, hindi yung ikaw ay tumugtog dito, hindi yan ang main ministry natin, hindi yung ikaw ay merong gampanan sa loob ng simbahan. Your ministry is to reconcile people. Tawagin ang mga taong nawawala, hanapin ang mga tupang naliligaw at ibalik sila sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng preaching of the gospel. So He gave us the ministry of reconciliation. At sabi dito, namely that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them. So ang trabaho mo ay ipangaral na merong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. That is your main work, to make Jesus famous. So kung ikaw artista ka, your job is to be an actor, para umarte. But your work is to make Jesus famous in your life. So kung ikaw engineer, ikaw doktor, gawin mo yung job mo, but don't forget about your work. Your work is to make Jesus beautiful, glorious, well-known, famous through your life. So nagagawa po ba natin yon? Kasi marami iba focus lang sa work, focus sa job, pero sa work hindi. Ang sabi dito, He has committed to us the word of reconciliation. Yun yung gospel, yung word of reconciliation. So para daw tayong ambassadors for Christ. Familiar ba kayo sa mga ambassador? Kapag pumunta ba kayo sa mga embassy, kapag nasa ibang bansa kayo, merong Philippine Embassy doon. No, dito merong US Embassy. At yung embassy ay tumatayong representative. Okay? Sila ay representative ng pamahalaan ng gobyerno ng ibang bansa. So kung may embassy tayo doon sa ibang bansa, tumatayo silang representative ng presidente o ng gobyerno ng Pilipinas. Okay? So our job is to be, we are ambassadors for Christ. At tayo ang nakikipag-usap sa mga tao at sinasabi natin sa kanila, bumalik kayo sa Panginoon dahil kung hindi kayo lalapit kay Jesus Christ, wala kayong kaligtasan. You need Jesus Christ. So basically, God wants us to impact our world with His message. Simple lang naman ang mensahe ng Panginoon na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Hindi sa pamamagitan ng relihiyon, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, hindi sa pamamagitan ng pag-attend ng church at pag-attend ng mga Bible study, mga life group, hindi ka maliligtas dyan. Napakaraming mga tao in the last days, sasabihin nila, Lord, nag-attend kami ng church. Lord, ang tagal-tagal kong miyembro dyan, ang tagal kong nagbabasa ng Bible. Pero because they have not really encountered and known Jesus Christ, sasabihin sa kanila ng Panginoon, I never knew you, away from me, you evildoers. So we need to impact our world with this message. Kailangan mailapit ang tao kay Kristo. Di ba? Sabi ni Jesus, bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya po in Matthew 28:19-20, He said, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and teaching them to obey. Everybody say, obey. Sabi niya, surely I will be with you even to the end of the age. So your job is to make disciples of Jesus Christ. Your work, rather. Your work. Di ba yung job pala? Yung job is binabayaran ka. Pero ang work, yun ang purpose mo. Yun ang dahilan ba't ka nabubuhay. Yun ang dahilan ba't na born again ka. Okay? So, if we want to work with God, kung tayo ay magiging Kristiyano na gustong gampanan ang kanyang purpose sa Panginoon, if we want to do God's work in our lives, then kailangan pala maintindihan natin, how should we work with God effectively? Kasi all throughout Paul's life, makikita natin, he has been working with God.
ang kanyang partner ay si Jesus. So meron siyang tinatrabaho patungkol sa purpose ng Diyos. Nagpapagamit siya sa Diyos. Naglilingkod siya sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng working with God. And that's the title of our message. Everybody say, working with God. Sa pamalakas, sabi mo, working with God. Okay, so how can Christians work with God effectively? Paano daw tayo makakapagtrabaho effectively? No? Let's go to 2 Corinthians chapter 6, verse 1 to 13. That will be our text. Okay? So turn your Bibles with me to 2 Corinthians chapter 6. Beginning with verse 1 to 13. Basahin natin yung first two verses ng ating text. Sabi dito ni Paul, verse 1, and working together with him, we also urge you not to receive the grace. Everybody say grace. We urge you not to receive the grace of God in vain. For he says, at the acceptable time I listened to you, and on the day of salvation I help you. Behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. So, just to give you a background, si Paul po ay sumulat sa kanyang mga dinidisciple sa Corinth. No, mahal na mahal niya itong mga taga-Corinto na ito. Kasi tinulungan niya ma-establish ang Corinthian church. At marami siyang na-lead kay Christ doon sa lugar na yon. Kaya concerned siya para doon sa mga nakarinig na ng gospel. Nakapakinig na sila ng gospel ng Diyos eh. Okay? They heard the message of the gospel. Kaso ang problema, hindi pa naging buo yung kanilang pananampalataya. Yung faith nila, hindi pa talagang tuluyang ibinigay kay Kristo. They have not yet come to full faith in Christ alone for their salvation. So, hindi pa talaga sila nag-commit ng buhay nila kay Christ. Ang problema, alam nyo kung ano? Kasi, nandun pa rin po yung kanilang association sa idolatry. So, may mga idol worship. May mga Diyos-Diyosan pa rin sila. Totoo naman yun eh. Ang dahilan bakit hindi makapag-commit ang isang tao sa Diyos, may ibang idols. May iba pa siyang Diyos. Kaya ang dahilan bakit hindi mo patuluyang maibigay ang buhay mo sa Diyos, may isa ka pang Diyos eh. Kailangan buuin mo, isa lang dapat. No? Sa Diyos lang, sa tunay na Diyos lang. At ang dahilan din ito, bakit sila nasa idolatry pa rin is because of false teachers. So, ang nangyayari, dinidistort ang gospel. Ang nangyayari, si Paul, nag-preach sa Corinth, sabi niya, kailangan nyo si Kristo at kay Kristo lang kayo dapat manampalataya para kayo ay maligtas. May mga pumunta na mga ibang mga nagturo, sabi, hindi, kulang yung turo ni Pablo. Kailangan, gumawa di kayo mabuti, kailangan magkaroon din kayo ng matinding knowledge at talagang magkaroon kayo ng supernatural knowledge. Pag wala kayo nun, hindi pa talaga totoo ang pagkakaligtas ninyo. So, ang kaligtasan po, isa lang naman eh. Hindi naman sa mabubuting gawain, ang kaligtasan na kay Kristo lang eh. Kasi kung mabubuting gawa mo lang aasahan mo, bandang huli, yung mabubuting gawa mo, may magagawa ka pa rin hindi maganda eh. Ang totoong pagbabago ng buhay na kay Kristo. So sa Kanya ka aasa, hindi sa kakayanan mo. Hindi sa pag-church mo. Hindi ka kaya iligtas ng pagsisimba mo. Kahit magsimba ka pa magdamag dito, umuwi na kami, nandito ka pa rin, hindi ka maliligtas ng iyong pagsisimba. Hindi ka maliligtas ng pagkanta mo. Hindi ka maliligtas ng pagpupuri. Ang kaligtasan po ay pakikipag-isa kay Kristo. Yung tanggapin mo siya sa buhay mo. Pero sabi ng mga false teachers, kulang. Kaya sabi at anong nangyayari, alam niyo naging resulta, yung mga taga-Corinth, ayaw na ngayon kilalanin si Pablo. Ang tingin nila ngayon kay Pablo, false teacher na rin. So marami ng accusation kay Pablo. Isipin mo, ikaw yung pastor. Tapos pag alis mo, nabalitaan mo yung mga iniwan mo ng mga miyembro, mga tinuruan mo. May ibang nagturo, tapos siniraan ka. Ngayon, pabalik ka na, ang sama na ng tingin sa'yo. Worried si Paul, hindi dahil sa reputation niya. Worried siya kasi baka hindi maligtas yung mga tao. Baka lumayo sila sa pananampalataya, maligaw sila ng landas. Kaya sabi ni Paul, sa chapter 6, makikita natin, do not receive God's grace in vain.
Sabi niya, ito ang day of salvation. Huwag niyo nang palampasin yan. At yung day of salvation, sabi niya, merong panahon lang ng kaligtasan para sa mga tao. Meron lang kapanahunan para magsisi ang mga tao. Christ will return. At yung pagkakataon para tanggapin ang kaligtasan na libre, hindi habang buhay libre. Ulitin ko po, may kapanahunan para tumanggap ng libreng kaligtasan mula sa Diyos. At ngayon yun, hanggat hindi pa bumabalik si Kristo. Pag bumalik na si Jesus Christ at hindi mo pa siya tinatanggap, wala ka nang tatanggaping kaligtasan. So the day of salvation is now. Sabi ni Paul, kung makikita nyo, sabi niya, wala naman akong ibang ginawa para sabihin yung isa akong impostor, isa akong false teacher. Tingnan nyo yung buhay ko. Tingnan nyo yung ministry ko. At pinakita niya po sa text natin, mamaya titingnan natin, yung mga evidence para kontrahin yung mga accusation. Okay? So kumbaga parang nililinis ni Paul yung kanyang ministry, hindi para sa kanyang sariling kapakanan, kundi sa kapakanan ng mga nakikinig sa kanya. Kasi alam ni Paul na yung kanyang pinapangaral ay katotohanan. So kapag hindi mo pinaniwalaan ang katotohanan at ang pinaniwalaan mo kasinungalingan, sino talo? E di ikaw. Amen? Kung sabi ni Paul, hindi ako nangaral sa inyo dahil meron akong sariling agenda o meron akong gustong mahut-hut sa inyo na pera. Hindi ko ginagawa to para yumaman. Hindi ko ginagawa para sumikat ako. So pinaliwanag niya kung paano naging effective yung kanyang ministry. And now, God tells us through His Word, how should we work with Him effectively? Now, to summarize yung sinabi ni Paul, ito po yun. And here's our message for this morning. As God's workers, we must receive His grace that enables us to work fruitfully. Sabay-sabay nga ating basahin. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay natin basahin ng masaya. Yan, masaya. As God, okay. Masaya. 1, 2, 3, go. Yan. We need to understand, bilang mga Kristiyano, hindi po tayo audience sa church. Tayo ay workers of God. Everybody say, workers of God. Hindi ka tagahanap ng butas, hindi ka tagapuna, hindi ka critic, hindi ka judge, tapos may golden buzzer, tapos may no. It's a no for me. Sasabihin mo, Pastor, it's a no for me. Yung kantahan natin, it's a no, di ba? Hindi ka judge ng Pilipinas Got Talent. Ikaw ay worker ng Diyos. You're not audience, you're not spectators. Ibig sabihin, if you are a worker of God, there must be something that you are doing for Him. And the only way to do it, ang paraan lang para tayo makapagtrabaho at magawa natin yung pinapagawa ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng Kanyang grace. Ng biyaya ng Diyos. And allow the grace of God to work in you fruitfully. Magbunga. Kailangan po ang grace nagbubunga. Hindi nagbubunga nga. Hindi pwede puro salita lang tayo, puro sabi lang, puro kung ano-ano lang mga pinagsasabi natin. Pero yung ating buhay, yung ating paggawa, hindi makita. Because God's grace is an empowerment to be effective in the ministry. Kaya ka magiging effective kasi tinanggap mo yung grace ni Lord at hinayaan mo itong gumalaw at kumilos at baguhin ka. Ang grace ng Diyos ang nagligtas sa atin, pero ang grace din ng Diyos ang mag-e-empower sa atin para magawa natin yung ating mission. Alam mo ba yung mission mo? Ginagawa mo ba yung mission mo?
Okay, basahin natin yung text natin ulit. Sabi ni Paul dito, in Amplified Version, sabi niya, working together with Him, we strongly urge you not to receive God's grace in vain. So, alam ni Paul, sabi niya, hindi ako celebrity. Okay, hindi ako artista ng Diyos. Okay, sabi niya, hindi rin ako ang superhero ninyo. Lalong hindi ako si Jesus. Sabi niya, I am a co-worker of Jesus Christ. So tingin niya sa sarili niya, katrabaho, partner in ministry. Kasi ang ministry ni Jesus ay hanapin ang mga naliligaw ng landas, mga nawawala sa presensya ng Panginoon at ibalik sila. Okay, nakuha natin? So ano yung ministry ni Jesus? To seek and to save the lost. Hanapin yung mga nawawala at ibalik sila sa Panginoon. Nakuha po ba natin? Yun ang trabaho ni Jesus. Yun ang purpose niya. At nung umakyat siya, bago siya umakyat, sabi niya, okay, kasama na kayo. Okay, kasama na kayo doon sa trabaho ko. You are now part of the kingdom of God. And because you are now part of the kingdom of God, you have work to do. Hindi ko kayo tinawag para umattend lang ng church, umupo, and then gawin nyo kung ano gusto nyo. No, God has called you and has given you the ministry of reconciliation. Which means, ang unang ministry mo hindi sa loob, sa labas ng simbahan. Ang unang ministry mo sa pamilya mo na hindi paligtas, sa magulang mo na hindi pa born again, sa mga kaklase mo na hindi paligtas. Bakit? Kasi kapag hindi mo ginawa yon, may impyerno sila. So you have a work to do. We are co-workers with Jesus Christ. Sabi ng 2 Corinthians 5:18, merong ministry of reconciliation. Sa verse 20, we are ambassadors for Christ. So ibig sabihin, nagtatrabaho tayo para kay Kristo. Hindi ba ang gandang trabaho nito? What an amazing work. We are workers with God. Di ba nga yung kayo lang saan ka nagtatrabaho? Doon ako nagtatrabaho. Sekretaryo ako ni Bongbong Marcos. Sekretaryo ako ni Raffy Tulfo. Wow, talaga Raffy Tulfo. Wow, talaga. Tulungan mo naman ako, lapit mo naman ako. Di ba? May papatulpo kasi ako ka-churchmate namin. Di ba? Excited ka o parang ang taas ang tingin natin. Pero nakakalimutan natin, teka muna, tayo ay workers din ng Diyos. At ang Diyos ay mas higit na mataas kahit kanino man dito sa mundo. Amen? So, ang ganda kasi si Paul ay nagtatrabaho sa Diyos. He is working with God. Pero ang tanong, Pastor, bakit kaya pinagtatrabaho tayo ng Diyos? Tamad ba siya? Hindi ba niya kaya yon? Di ba Diyos siya? No, you are not working for God because God needs your help. God doesn't need your help. You need God. That's why you need to work for God. Kaya ka nagpapagamit sa Diyos dahil kailangan mo ang Diyos. Hindi ka ginagamit ng Diyos dahil kailangan ka niya. Amen? Hello? Amen? So God doesn't need us. So it is that God wants us to be workers together with Him. Meaning, yung magtrabaho ka sa Diyos, isa itong privilege. To work for God, to work with God, to do something for God, to accomplish and be successful and effective in doing something for God is a privilege. At wala kang pwedeng isumbat sa Diyos. Ang tagal-tagal ko nag-ano dyan sa simbahan. Ang dami kong ginawa dyan. Grabe pagod ko dyan. Wala kang pwedeng isumbat sa Diyos dahil bayad ka na ng dugo ni Kristo. Pwede ba palakpakan natin ng Panginoon? So tayo mga Kristiyano, we are not called to be idle. You're not called to be inactive in church. Hindi ka tinawag ng Diyos para wala lang gawin sa simbahan, para umattend lang. Ikaw ay tinawag ng Diyos upang makasama ka, ikaw ay maging part ng gawain ng Diyos, to be part of the ministry of God. At ang magamit ng Diyos ay isang privilege.
Isipin mo, sinali ka ni Lord, hindi ka naman karapat-dapat. Pero kasali ka. Alam niyo yung mga parang yung nanay, nagluluto siya ng adobo para sa tanghalian nila. Tapos sabi nung bata, nung 4 years old niya na anak, Mami, sali ako, luto din ako. Diba? Ay, hindi anak, makamapasok ka dito eh. Hindi, sige na po. Hindi naman niya kailangan yung anak niya eh. Ginawa niya, sige, ganito, bibilang kita. Binilan niya ng luto-lutuan. So, nagluto-luto din yung bata. Pero, wala naman talagang ambag yung bata eh. Kaya namang gawin yung nanay, yung trabaho niyan, mag-isa eh. Kaya naman ng nanay yun, tama? Diba? Minsan nga, galit pa nga kayo eh, di ba? Yung mga nanay, pagka, huwag ka na makialam dito, tatagal pa yung trabaho ko eh. Tapos pagka hindi tumulong, ako na lang lagi dito. Ano ba talaga? Ang gulo eh, no? So, hindi mo naman kailangan yung tulong ng bata. Pero sinali mo siya. Di ba? Actually, ganun din si Lord eh. Hindi naman kailangan ni Lord ng tulong mo para maligtas ang buong mundo. Pero sinali ka. Hindi ba napakalaking privilege nun? Kaya seryosohin natin kung sinali tayo ng Diyos. Kasi isang karangalan yon, isang privilege yon. So sabi ni Paul, I also plead with you bilang worker ako ng Diyos. Sabi, hindi man ako karapat dapat, pariseyo nga ako. Dami ko nga mga pinersecute na Christians. Pinapatay ko nga si Stephen. Isa ako sa mga doon, nag-encourage sa mapatay siya. Tuwan-tuwa nga ako pag may mga nangyari masama sa mga Kristiyano noon. Pero sinali ako ng Diyos. And it's because of what? The grace of God. Kaya sabi niya, kayo din. I plead with you, I urge you, I strongly urge you not to receive God's grace in vain. Sabi niya, nagmamakaawa ako sa inyo kasi ang nakasalalay dito yung inyong eternal destination. Ang nakasalalay dito yung buhay ninyo sa langit. Yung kaligtasan ninyo. Do not receive God's grace in vain. When you say vain, pag sinabing vain, walang kwenta. Do not receive the grace of God in vain. Obviously, tinanggap na nila yung grace ng Lord. Okay? Nakatanggap sila ng grace ng Lord kasi mga Kristiyano itong mga to eh. Yun nga lang, minsan yung ibang mga Kristiyano, katulad nito mga taga-Corinth ng mga Christians, nung tinanggap nila yung grace, hindi na pakinabangan na sayang. Halimbawa, binigyan ni si Pastor Carl. Dwight, for example, you've given a Lamborghini sports car to Pastor Carl Bin. Don't expect. Huh? Don't expect. It's just an illustration. For example, you've been given a car, niregalo ng kotse. But all he did was to play music on the radio. He didn't even use it to go somewhere else. He received your gift in vain. It wasn't meant to be a music player, right? It's meant to drive, to go wherever you go. Tulungan niyo ako dito. Subtitle. Nakuha niyo ba? Okay na nga nakausapin ko. Nakuha niyo? Hindi naman binigyan ng kotse si Pastor Carl para magpatugtog ng music eh. Ayun na, kaya ko na. Galing. Binigyan siya ng kotse para meron sa service. Para makapagbiyahe siya. Minsan ganun tayo. Binigyan ka ng Diyos, ng grace ni Lord para marami kang magawa para sa Panginoon. Kaso wala kang ginagawa, sayang yung grace ni Lord. Ang laki nung kaya mong magawa, ang laki nung pwede mong ma-accomplish because of the grace of God. Kaso ang ginagawa mo lang, umupo sa church. Ayaw mo mag-commit sa D-group, ayaw mo magpa-disciple, ayaw mo mag-attend ng training, ayaw mo magbasa ng Bible, kontento ka ng taga-upo ka lang. Tapos, pagkatapos mo dito, chichismis ka sa labas, gagawa ka ng kasalanan, babalik ka sa dating mong buhay. Sayang yung grace ni Lord. You receive the grace of God in vain. Do not receive God's grace in vain. Huwag natin sayangin. So sabi ni Paul, Huwag niyo sayangin yung grace ni Lord. Now, what does it mean
to receive the grace of God in vain. It means that you hinder the work of grace. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang grace sa buhay mo na baguhin ka at gawin kang kagamit-gamit para sa Diyos. Kaso hindi ka nagpapabago at hindi ka nagpapagamit. So walang kwenta yung trabaho ng grace. Hindi nangyayari yun sa buhay mo. So how do we receive God's grace in vain? First, we continue to live in sin. Nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Hindi pwede na tinanggap mo yung kabutihan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, tapos sasabayan mo ng kasalanan, sasabayan mo ng paggawa ng karumihan. Ano sabi ng Titus 2 verse 11 to 12? Basahin natin. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in the present age. It means, ang grace ni Lord ang magbibigay sa iyo ng kakayanan na maging matuwid sa pamumuhay mo. It helps you, instructs you, it teaches you to deny ungodliness. So kapag ka namumuhay ka pa rin sa ungodliness, kahit tinanggap mo na yung grace ni Lord, you receive the grace of God in vain. Secondly, when we don't do the work of God. Pag hindi ka tumatrabaho, pag hindi mo ginagawa yung pinapagawa ng Diyos sa'yo, if you don't work with God, then tinanggap mo ang grace ng Diyos in vain. 1 Corinthians 15:10, sabi ni Paul, sabi niya, 1 Corinthians 15:10, pakita niya nga natin. Pakita natin dyan. Ayan. But by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me did not prove vain. Sabi niya, kung ano yung nakikita niyo sa buhay ko, kung ako nabago man, ano yung purity na nakikita nyo, ano yung anointing na nakikita nyo, yung sipag ko, that's the grace of God. That's not me. That's the work of the grace of God. And sabi niya, hindi ito nawalan ng saysay because I labored even more. Everybody say, even more. Ibig sabihin, kung ano yung ine-expect, hinigitan niya pa. Grabe, napakasipag nito. And yet, not I. Sabi niya, yung sipag ko, yung accomplishment ko, yung nakamtan ko, yung nagawa ko para sa gawain ng Panginoon. It is not me, it is the grace of God with me. Amen? So, anong gift meron ka? Anong kakayanan meron ka? You have a gift of preaching. You preach to so many people. That's the grace of God. That's not you. You are generous. You're helping a lot of people. That's the grace of God. That's not you. Okay? Nagpagaling ka na may sakit. You healed a lot of diseases. You casted out demons. You discipled so many people. Ang dami mong D-group. Ang dami mo naging tinuruan. Ang dami mo naging estudyante at nailapit sa Panginoon. That's not you. It's the grace of God. So every time na tayo'y hindi namumuhay ng maka-Diyos, at nagiging tamad tayo at wala tayong ginagawa, we receive the grace of God in vain. Walang kwenta. Okay? Sabi ni Paul, kung hindi ako nagtrabaho, kung hindi ako nagsipag, nasayang yung grace ni Lord. Kung hindi ko sineryoso yung ministry ko, nasayang yung grace ni Lord. Pero sabi niya, nagsipag ako. Pero hindi ako yun. Grace ni Lord yun. So ang grace, hindi po binigay yan dahil masipag ka. Ang grace, hindi binigay dahil nangako ka na magsisipag ka. Actually, binigay yan kahit wala ka pang ginagawa para magsipag ka. Para mamuhay ka na maayos. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng biyaya niya para maging tamad, para walang gawin, para hindi mag-grow at manatiling immature sa church. At alam ni Paul na itong grace na binigay sa akin ng Diyos, sabi niya po, ito ang nagtutulak sa akin para ako'y lalo pang maging masipag. At kapag ako'y nagsisipag, dahil sa grace ni Lord, yung pinapagawa ng Diyos, nagagawa ko.
At sabi niya, now is the acceptable time. Now is the day of salvation. So kinote niya yung Isaiah 49 verse 8. Sabi niya, now is the day of salvation. Maraming mga taong dapat makarinig ng gospel. What are you doing with your ministry? Now is the day of salvation. Darating ang panahon, kagaya ng times ni Noah, na isasara ang arko. 120 years nangangaral si Noah. Sabi niya, magsisi kayo, magtiwala kayo sa Diyos. May darating na baha, malulunod kayo pag di kayo pumasok dito, pag di kayo nagtiwala sa Diyos. Pinagtawanan lang sila ni Noah. 120 years was the day of salvation. Pero yung pang sumunod na araw after that last period of the day of salvation was the day of judgment. Same thing. Today is the day of salvation. Ngayon, may panahon pa para magsisi, manumbalik sa Panginoon. Mahaba pa sa palagay natin. Pero hindi natin alam kung kailan darating ang judgment ng Diyos. Pero habang may panahon pa tayo, trumabaho tayo. Isipin mo yung mga mahal mo sa buhay. Isipin mo yung lahat ng mga taong kakilala mo na hindi pa ligtas. Isipin mo rin sarili mo, ligtas ba ako? O nag-church lang ako. Kasi may problema ako, naalala kong Diyos. Totohanin natin yung commitment natin. Today is the day of salvation. We need to be focused on the work of God. Yung pinapagawa ni Lord sa atin, doon tayo mag-focus. I know we have a lot of jobs. We want to earn money. We want to be successful in the world. But later on, makikita natin ano yung ibig sabihin ng success para kay Paul. Because success is doing the work of God. True success is doing the will of God. Yung nagawa mo, yung pinapagawa ng Diyos sa'yo, successful ka na. So it's time to get busy for the Lord. It's time to start working for the Lord. Start working together with Him. Kita mo, ano pa sabi ni Paul? Sabi niya, worker ako ng Diyos. At sabi, huwag niyo na masayangin yung grace ni Lord. And sabi niya, ba't kayo tatalikod sa pananampalataya? Sabi ni Pablo. Kasi tatalikod na sila, ayaw na nilang kilalanin si Paul eh. So meron silang tawag dyan, LQ. LQ ng miyembro tsaka pastor. Noon pala may hidwaan na sa mga miyembro tsaka pastor. So, nagkatampuan sila. Parang di naman totoo yung sinabi. Sabi ni Paul, ba't ganyan kayo? Ouch! It's hurt, you know, sabi niya sa mga taga-Corinthian. Sakit naman ng paratang niyo sa akin. Ba't nakikinig kayo sa mga accusation? Yung iba, naguguluhan, di nila alam kung totoo pa bang sinugo ng Diyos si Pablo, na totoo ba siyang apostol ng Diyos, sino ba talagang totoo? Naguguluhan. Kaya sabi ni Paul, sabi niya, hindi ba? Sabi niya po dito sa verse 3, let's go to our Bible. Sabi diyan, verse 3, we put no obstruction in anyone's path so that the ministry will not be discredited. Sabi niya, wala naman akong ginawa para para pag-isipan niyo ako ng ganyan. Isipin niyo, ang dami kong sinakripisyo eh. Basahin natin sa Tagalog, maganda to eh. Okay, sabi niya dito, para mas feel na feel. Sabi ng verse 3, iniwasan naming makagawa ng anumang ipagdaramdam nino man upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Yun ang grace ni Lord. Yung grace ni Lord ang nagbibigay din sa iyo ng magandang testimony sa mga tinuturuan mo. Para hindi mapulaan yung ministry mo. Kung ikaw nagpapastor, ikaw leader, you need to receive the grace of God for you to be fruitful, para magkaroon ka ng magandang testimony. Sabi ni Paul, iniwasan namin na makagawa kami baka kasi ma-offend yung ibang tao. Actually, nabanggit niya nga yan, may karapatan ako tumanggap ng sahod sa paglilingkod, sa pangangaral, pero sabi niya, baka magmuha akong pera, sige, wag na. May karapatan naman ako makinabang, okay lang kayo, wag nyo na ibigay, maligtas lang kayo. Ganon sila kamahal ni Paul. Sabi niya, sige, mas sikat na yon, mas kinikilala niyo yon, mas naniniwala kayo. Sige, basta wag niyo lang tatalikuran yung pananampalataya niyo kay Kristo. Sabi ni Paul, kalimutan niyo na ako. Wag lang si Kristo.
kami din, kahit si Bishop, mga pastor, sige, wag na kami alalahanin. Basta wag lang kayo tumalikod kay Christ. Hindi naman kami magliligtas sa inyo eh. Hindi naman pastor magbabago ng buhay, si Kristo. Instrumento lang kami ng Diyos. So kahit wala akong salary, kahit mas sikat yung iba, kahit ako, grabe ako magtrabaho, okay lang. Bata pa ako, ganito ng trabaho ko. Diba? Sabi niya. Pero okay lang, sabi niya. I'm willing to endure hardship. He was not afraid to offend anyone for the gospel of Jesus Christ. Pero sabi niya, kung nakaka-offend yung style ko, sige ako na mag-a-adjust. Wag lang kayo mapahamak. Wag lang mapulahaan yung ministry ni Jesus Christ. Para hindi masisi. Of course, ang dami nagsisisi, ang dami nagagalit kay Paul ng mga taga-Korinto. Sige, i-accuse nyo na ako. Pero tingnan nyo yung ginawa namin. Tingnan nyo kung paano kami namuhay. Tingnan nyo kung ano yung example na pinakita namin sa inyo. At kayo na, kung talagang mali daw ang isipan nyo, kayo na mag-decide kung talagang totoo yung paratang nila sa amin. I want you to see the grace of God in my life. Para makita nyo rin na yung pinangaral ko, totoo yun, hindi yung bola. Sabi ni Paul sa mga sumunod na verses, let me show you the work of grace in my life. So nilista ni Paul, mula dyan sa 3 hanggang 10, nilista ni Paul yung mga nagawa niya because of the grace of God. Hindi para magyabang, hindi para magbilang at manumbat, kundi para patunayan na sa kanila, no, ng mga taga-Korinto, na totoo yung pinangaral niya, na siya ay sinugo ng Diyos, para hindi sila mawala sa pananampalataya. Yun ang concern ni Paul. Sabi, hindi ako. Pero papakita ko sa inyo, ano yung ginawa ng grace ng Diyos sa buhay ko. So nilista niya yung mga disciplines na kanyang pinakita, yung example na nagawa niya because of the grace of God na hindi magagawa ng isang normal na tao. So gusto niya na mag-focus ang mga taga-Korinto sa grace ng Lord sa buhay niya, not on himself. He was not saying this para mag-glorify siya. Hindi niya to nilista para sabihin, ang galing niya, palakpakan niyo ako. No, hindi. Sabi niya, I want to show you the result of the active work of the grace of God. Na hindi lang to bola, hindi lang to basta salita. Sabi, tingnan nyo ito. And after validating, pinapatunayan niya kasi na talagang kumikilos ang grace sa buhay niya. At sana din, sabi niya, sa inyo, huwag niyo rin pabayaan na hindi kumilos ang grace ng Diyos. Sabi niya, kasi sa akin kumilos eh. Gumalaw eh. Okay? And later on, sabi niya, hindi ko na maramdaman yung pag-ibig niyo. Pero ako, hindi ko pinagkait yung pag-ibig ko sa inyo. Kumbaga parang nanunuyo. Si Pablo. Now open your hearts again. Sa verses 11 to 13. For the sake of the gospel, for the sake of eternity, for the sake of your salvation. Na kung merong mga tao na nagsabi na huwag kayong maniwala sa akin, tingnan nyo na lang yung buhay ko. At hindi ko to ginagawa para sumikat ako, ginagawa ko to hindi para mag-trending ako, kundi para sa ikaliligtas ng inyong kaluluwa. Sabi ni Paul, tingnan natin verse 4. Ito yung mga providences. Sabi ng verse 4, but in everything, commending ourselves as servants of God in much endurance. Ito na yung mga pinayagan ng Diyos mangyari. Kinailangan niyang magtiis. Pag sinabing endurance, it means carrying a heavy load. It means meron kang dinadalang kabigatan. Tinitiis mo yun. Yung bigat. Yung affliction, pag sinabing affliction, ito yung oppressive experience, yung pinahirapan sila, yung sila'y binubugbog, yung sila'y pinapakulong, yung sila'y pinahihirapan, nilatigo pa yan si Pablo, nakulong, binato din siya hanggang sa gusto siyang patayin talaga, pero nabuhay pa rin siya, nagpatuloy pa rin siya sa Panginoon. Maraming siya naging kaaway, maraming naging persecutor, maraming nang oppress sa kanya, nanakit sa kanya. Ano pa? Hardships.
Yan yung mga unrelieved problems, yung may problema ka na pero nagmi-minister ka pa rin. It's all because of the grace of God. Yung kahit mahirap na nagpapatuloy ka pa rin, it's because of the grace of God. You have a lot of problems na hindi umaalis, hindi nauubos, pero nandiyan pa rin ang grace ng Diyos, kaya ka nagpapatuloy. Distress, ano yan? Yan yung mga unavoidable things that happens to you. Hindi mo maiwasan. O, meron pa mga kagagawan yung tao. O, binugbog siya, kinulong. May mga riot, mga civil disorder. Nagkagulo yung mga tao dahil sa kanila, sa pangangaral nila. Pero hindi sila nagpatinag, nagtuloy-tuloy pa rin sila. In beatings, imprisonments, in tumults, in labors. O, kita nyo, yan. Ito naman yung dito kasama sa human acts, yung persecution na tinanggap niya, na hindi naman siya dapat ang sisihin, pero siya yung sinisi. Pero hindi siya gumanti. Namuhay pa rin siya sa grace ni Lord, nagpatawad, nagpatuloy sa pangangaral. O yung mga paghihirap na siya rin ang may gawa, mga self-inflicted difficulties in life, labors, yan, siya na may gawa niya, talagang nagpakahirap siya. Yung hardest work for Christ, ginawa niya, sleepless nights. Hindi rin pala nakakatulog to si Paul. Hindi dahil iniisip niya yung crush niya o yung utang niya. Ang iniisip niya dito, yung kaligtasan ng mga tao. Sabi niya, ba't ganun? Share naman ako ng gospel, Lord. Paano ko pagka bumalik ka na? Di pa rin siya naliligtas. Lord, yung mga taga-Corinto, Lord, yung mga taga-Ephesus, ganito pa rin ang buhay na, hindi pa rin nagbabago, Lord. Di siya makatulog. Grabe, concern si Pablo. And every time na hindi siya makatulog, nananalangin siya, dinudulog niya sa Diyos out of his concern and care for the people of God. For the church. In hunger. Pati gutom. Hindi natin alam kung nagfa-fasting ba siya or what, pero maaari nagutom din siya. Alang-alang sa trabaho niya para sa Diyos. Missionary to si Paul eh. Hindi basta-basta yung ginawa niya para sa ministry ng Diyos. And again, it's not because of his own effort, it's because of the grace of God. Ano pa sabi niya? Yung moral virtues. Verse 6. Sabi niya, yung purity, yung knowledge, yung patience, kindness, in the Holy Spirit. You see, it's not him. It's the grace of God. It's the work of the grace of God in his life. Yung bunga ng banal na spirito, Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Yan yun. Sabi niya, nakita niyo yung purity ko. Wala kayong makikita sa akin na nagkaroon ako ng affair, yung immorality. Tingnan niyo na lang yung testimony ko. Balik tayo sa text natin. Yung purity, yung kanyang moral uprightness, yung knowledge niya, sabi niya, yung knowledge ko, ito maganda, no? Yung knowledge ni Paul, hindi lang alam, kundi nakikita sa buhay niya. Dapat yung alam natin patungkol sa salita ng Diyos, yung kaalaman mo, nakikita rin sa application. Hindi lang ito head knowledge, kundi ipinamumuhay niya yung kanyang nalalaman patungkol sa salita ng Diyos. Yung patience niya. Ito mo, patient si Paul. Kanino? Yung sa mga taong ang bagal mag-grow, ang bagal ng spiritual growth. Yung 10 taon na, immature pa rin, ang bilis pa rin ma-offend. Meron din sila nun eh. No? Yung hindi mo lang makakamayan, hindi mo mapansin, ayaw na magsimba ulit. Meron sila nun. Sabi ni Paul, huwag mo sila i-condemn, huwag mo sabing, hayaan mo sila, hindi sila kawalan. Hindi ganun si Paul. Sabi ng 1 Thessalonians 5:14, tingnan natin. Ito sabi ni Paul sa mga mateteluk. Okay? We urge you, brethren, admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, mga mahihina, be patient with everyone. Tayo, para sa mga D-group leaders, sa mga pastors, mapagpasensya kayo. Diba? Nakailang turo ka na, ulit-ulit pa rin. Be patient. Si Paul, ganon. Yung mga matitigas ang ulo, napakapasensyoso niya. Hindi niya kinokondem. Hindi niya sinabi, hindi ka na magbabago, sana maimpyerno ka na ngayon na. Sabi niya, I'm patient with you. Help the weak, be patient with them, encourage the faint-hearted, yung mga nanghina palakasin. Okay? So, yung kanyang moral virtue, sabi niya, tingnan niyo naman.
Tingnan naman yung pinakita ko sa ministry ko. Tingnan naman yung grace ng Lord sa buhay ko. Okay, balik tayo sa text natin. Next verse. Verse 7. In the word of truth. So in the Holy Spirit and in the word of truth. Okay? Yung truthful speech. Sabi niya, yung tinuturo ko sa inyo, hindi ako nagsinungaling sa inyo. Hindi ko kayo binola. Hindi ko sinabing pag dumami binigay nyo na bless the man of God, magkakabahay kayo. Hindi ko kayo binola ng ganon. Hindi ko kayo niloko sa pera. Hindi ko kayo pinaikot-ikot at dinurog-durog. Naging totoo ako sa inyo. Sabi ni Paul, yung turo ko, yung lahat ng sinasabi ko. It is the word of truth in the power of God. It is the gospel. Hindi ko sinabi maliligtas kayo pag nilakihan nyo yung offering nyo. It is the power of God and also the armor of God, the weapons of God, the weapons of righteousness for the right hand and the left hand. Nakita nyo sa akin yun. Yung righteousness ng Diyos, yung full armor of God, yung breastplate of righteousness, lahat yun. That is the grace of God. And sa verse 9, tingnan natin sa verse 9. Ito yung mga contrast ng kanyang yung kanyang human analysis and God's analysis of success. Yung definition ng success sa mga tao at definition ng success sa mata ng Diyos. Sabi niya, as unknown yet well-known. Tingnan yung amplified version kung meron kayo. Sabi diyan, sa ibang tao hindi ako kilala. Sa mundo hindi ako sikat. We are treated as unknown. Hindi kami kinikilala. We are ignored by the world. And yet, we are well known and recognized by God and His people. Sabi niya, yung success ko, kahit hindi na ako maging sikat sa mundo, basta makilala lang ako ng tao at marinig nila yung gospel na pinapangaral ko, successful na ako. Yun ang success kay Paul. At sabi niya, as dying, and yet, here we are alive. Yun yung, sabi niya, yung buhay ko parang patapon na eh. Kulang na lang, patayin ako ng mga tao. Pero binubuhay pa rin ako ng Diyos. At hindi lang yun, kahit mamatay man ako, meron akong buhay na walang hanggan. I'm still alive in Christ. As chastened by suffering, yet not killed. Pinahihirapan ako. Pinagmamalupitan ako. Marami akong suffering na dinaranas, pero hindi ako namamatay. Hindi pa ako napapatay. Buhay pa ako, kaya magpapatuloy pa ako. And it's because of the grace of God. Amen? Sabi ng verse 10, lastly, sabi nito, as grieved and mourning. Sabi niya, nalulungkot kami, nasasaktan kami, na-offend kami, nagdadalamhati kami, but yet here we are, always rejoicing. You see? You can experience troubles, you can experience hardships like Paul. Pwede ka mag-suffer, pwede ka mag-grieve, pwede ka magluksa, pwede ka magdalamhati. Pero because of Jesus Christ, you can rejoice. Kasi alam mo, babalikan ka niya at hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya papayagang habang buhay, talunan ka. Amen? Sige, palakpakan natin ng Panginoon. At sabi niya, as poor ourselves, sabi niya, kami lang, wala kaming pera, wala kaming yaman, yet bestowing riches on many. Sabi niya, mahirap lang kami, kulang ang pera namin, hindi kami ganun kasing yaman ng kung sino mayaman, pero nakapagbibigay kami ng kayamanan sa maraming tao. Hindi ka mamayaman sa pera, pero mayaman ka sa salita ng Diyos. At kapag yun ay naibabahagi mo, ang laki ng kayamanan na ibibigay mo. Sabi nga, ang pinakamalaking kayamanan na pwede mo maipamana sa mga anak mo, hindi yung dami ng account mo sa bangko, kundi yung takot sa Diyos. Okay? As having nothing and yet in reality, possessing all things. Sabi niya, wala nga kaming pag-aari dito eh. Pero we possess all things because of Christ. Everything I need is in Jesus Christ. Diba?
Yan ang mindset ni Paul. Yan ang tingin niya. Verse 9 reminds us that Christ in you will always be greater than the crisis in your life. Na kahit anumang problema, mas makapangyarihan at mas higit na magtatagumpay ka dahil kay Kristo. Nagre-rejoice pa rin si Paul. He embraces the gospel. Hindi niya iniwan ang ministry. Hindi niya iniwan ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. At kontento siya. Sabi niya sa Philippians, di ba, I can do all things through Christ. I learned the secret of being content, whether well-fed or hungry. Ano man ang pagdaanan ko, kaya kong mapagdaanan dahil kasama ko si Kristo. I'm able to live in pursuit of the gospel. Kahit anong pagsubok, nagagawa ko pa rin yung pinapagawa ng Diyos, nagpa-progress pa rin ang mission ko, ang gospel, because of the power of the grace of God in my life. At minsan, ang mga tao, especially mga Christians, ba't di ka na makapag-serve, ba't di ka na Pastor, dami kong problema. Problema? Gusto mo pakausap ko si Pablo sa'yo? Speaking of problems, baka yung problems natin wala pa kumpara sa problema na dinanas ni Pablo. Pero, tinalikuran ba niya ministry? Hindi. Nagpatuloy siya, pero hindi siya yon. Grace ni Lord. Amen? Ibig sabihin, kahit may problema ka, pwede ka pa rin makapaglingkod sa Diyos. Kasi, kailangan mo lang namang umasa sa grace ni Lord para makapagpatuloy. Amen? So remember, if we are going to work with God, as God's workers, we must receive His grace that enables us to work fruitfully. Lahat yan na-accomplish ni Paul because of the work of grace. Napakasipag na worker nito ni Paul. At lahat ng sipag niya, pagod niya, pagpapagal niya, sabi niya, hindi ako to. Biyaya lang to ng Diyos. Napaka-humble ni Paul. 1 Corinthians 15 verse 9, for I am the least worthy of the apostles. Sabi sa lahat ng mga apostol, akong pinaka-hindi karapat-dapat. I'm not fit to be called an apostle. Kita mo? Hindi ako karapat-dapat tawaging apostol. Sabi niya, ako ang oppressor, ako ang persecutor ng church ng Diyos. Verse 10, but by the remarkable grace of God, I am what I am. I am not qualified, I am not worthy, but because of the grace of God, I am what I am. Hindi ako karapat-dapat, ang dami kong nagawa in the past, just like you, just like me. We are all failures before, but because of the grace of God, we are what we are in Christ today. You are who you are because of the grace of God. Sabi niya, I am what I am. And His grace towards me was not without effect. Hindi sayang. Sabi niya, hindi walang epekto, hindi nasayang, hindi nawala ng pakinabang yung biyaya ng Diyos sa buhay ko. In fact, I work harder than all the apostles. Sabi niya, mas marami pa ako nagawa sa lahat ng mga apostol. Because of the grace of God, yung mga accomplishments ko, lahat na napagtagumpayan ko, it is the grace, the unmerited favor and blessing which was in me. It was the grace of God that was working behind the work of Apostle Paul. Kaya mga kapatid, huwag tayong pumayag na ganyan na lang ang grace ng Diyos sa buhay mo, na nasasayang lang. Kapatid, makapangyarihan ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, magugulat ka. If you rely on the grace of God, on the empowerment of God, magagawa mo yun. Kung totoong natanggap mo ang grace ni Lord, dapat mas lalo kang tumatatag. Mas lalo kang sumisipag. Mas lalo dapat nakikita yung paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Kung nasa iyo ang biyaya ng Diyos, dapat mas nakakaya mo ang pagsubok. Dapat mas sumisipag ka sa mga pinapagawa ng Diyos. Dapat mas motivated ka na paglabanan yung kasalanan. Dapat mas empowered ka to preach the gospel. Dapat patindi ng patindi ang paggalaw ng Diyos.
Mas palakas ng palakas ang apoy na hindi ito kayang patayin na kahit anong problema, kahit anong kahirapan, kahit sinong tao, kahit sinong humarang sa'yo, kahit minsan bumabagsak ka na, binabangong ka ng grace ng Diyos. At kahit discouraged ka na, may lakas pa rin na magpatuloy. And again, it's all because of the grace of God, and you will accomplish God's assignment for you. Magagawa mo lahat ng pinapagawa ni Lord. And every time na may magsasabi sa'yo, ang galing mo, like Paul, pwede mo sabihin, not me, not I, but by the grace of God. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Let's all bow our heads. Heavenly Father, we thank you for your grace in our lives, oh God. Lord, you are faithful. You are so merciful, Lord God, sa iyong mga anak. Lord, we are not worthy, Lord God, to be here. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, to be here. Lord, we are not qualified to do any of your work. We're not qualified in the ministry, oh God. Lord, you don't need our help. You don't need our strength. Hindi mo kailangan ng tulong namin, Panginoon. But thank you, God, dahil naging bahagi kami ng iyong gawain. Naging bahagi kami ng iyong ministry, ng iyong work, Panginoon, ng iyong layunin. And we thank you, God, for that wonderful privilege. We thank you, Lord, for the opportunity to serve you. And Lord, as we serve you, despite of all the problems, despite of all the circumstances in our lives, sa lahat, Panginoon, ng mga kahirapan, pagsubok, lahat ng pagbagsak, lahat, Panginoon, mga dinaranas namin na nagiging dahilan para minsan gusto na namin, Lord, sumuko sa paglilingkod. Humihingi kami, Panginoon, ng iyong biyaya. We are asking for your grace. Because you said, Lord God, in your word, my grace is sufficient for you, and my power is made perfect in your weakness. And Lord, we will worship you and we will adore you, we will glorify you, because sa aming weakness, dun mas nare-reveal ang kapangyarihan mo. And so, Lord God, we need your grace in our church. We need your grace in our family. We need your grace in our ministry. We need your grace in our relationships. We need your grace in our businesses. Lord, we need your grace, Lord God, in all our dreams and visions. Huwag niyo po hayaan na humina kami at malayo kami sa totoong pinapagawa mo sa amin. Huwag mo hayaan, O Diyos, na mawalan kami ng kakayanan. I-sustain mo kami, palakasin mo kami, upang, Panginoon, ang mission namin, ang assignment namin, magampanan po namin for your glory by your grace alone. We thank you, Jesus. To you all the glory, honor, and praises. Hallelujah. Amen and amen. Isang malakas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah. God bless you.